Mabuhay! Kamusta kayo? Ngayong araw, pag-usapan natin kung bakit may iilan na mas prone kagatin ng lamok compared sa iba. Bakit nga ba may mga taong paborito ng mga lamok? Samantalang ang iba ay hindi naman. Ito ay naging matinding palaisipan sa mga scientists. Tara, alamin natin. Ayon sa mga research, ito ay dahil sa paraan ng pag-atake ng lamok. Habang ang mga lalaking lamok ay kadalasang kumakain ng nectar, ang kanilang female counterpart naman ay gustong-gusto ng dugo na importante para sa nutrisyon ng kanilang mga eggs. Ang mga babaeng lamok na ito ay may antena sa kanilang ulo na nagsisilbing odor sensor and neurons. Sa una, ang mga lamok na ito ay nagde-detect ng mga human sa pamamagitan ng carbon dioxide gas na ating ini-exhale as far as 10 meters away. Pagkatapos nito, kanila namang mararamdaman ang body heat at ang mga amoy na nilalabas ng mga germs na nakatira sa ating mga katawan. Ang mga germs na ito ay madalas na makikita sa ating sweat at sebum. Ang mga germs na ito ay nagpapakawala ng maliliit na organic compounds na siya ding umaalingasaw at naaamoy ng mga lamok. Ito ay nakaka-attract para sa kanila. Madalas, ang iba't ibang factors tulad ng labis na pagpapawis, pag-inom ng alak, at pagbubuntis ay ang kanilang paborito at very attractive sa lamok na ito. Ngunit merong halos 20% ng population na tinatawag nilang mosquito magnets. Sinasabi nila na sa anekdota lamang na ang paborito ng mga ito ay blood type O compared sa blood type A. Sa lahat ng mga dahilan na ito, ang pinaka-studied reason pa rin ay ang paliwanag tungkol sa tipo ng germ sa iyong balat. Yes, tama kayo. Bawat isa sa atin ay nag-host ng iba't ibang klase ng community ng microorganisms na nagbibigay ng very distinct body odor sa atin na gawa sa iba't ibang chemical compounds. Ayon sa mga researchers, ang mga lamok ay mas attracted sa mga taong nagpo-produce ng mataas na level ng carboxylic acid sa kanilang mga balat. Ang komposisyon ng mga kakaibang set ng germs na ito ay nagdedepende sa ating pagkain at kapaligiran. Ngunit meron ding ilang ebidensya na nagsasabi na ang iyong genes ay maaaring dahilan kung bakit ang ilang tao ay mas prone sa pag-produce ng germs na mataas ang production ng carboxylic acid. Ang pag-unawa nito ay hindi lamang para sa ating comfort. Ito rin ay may implikasyon sa public health at disease prevention, lalo na tuwing tag-ulan. Ang mga lamok ay maaaring maliliit at harmless, pero ang mga ito ay maaaring tinuturing na isa sa mga matapang na predator na nagiging dahilan ng pagkalat ng mga sakit tulad ng malaria, yellow fever, dengue, Zika, at marami pang iba sa pamamagitan ng mga makakating kagat na ito. Sa pamamagitan ng pag-alam ng ating mga risk sa pag-attract ng lamok, atin ding magagawa ang mga nararapat na precautionary measures tulad ng vaccines, insect repellents, kulambo, katol, at marami pang iba. At sa huli, sa mga simpleng measures na ito, tayong lahat ay mapoprotektahan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!